Hello guys! Nahihirapan ka ba mag-edit or gusto magsimulang business about graphic design? Ito na yung pagkakataon niyong matuto. Suportahan niyo lang yung APPG Vlog dahil nagtuturo siya ng Premiere Pro at Photoshop na Tagalog tutorial sa YouTube. Suportahan niyo lang, panoorin niyo mga videos niya. Don't forget to like and share, tsaka subscribe na rin. Bye! Before I continue, mayroon akong i-share sa inyo na greetings sa birthday ko. Panoorin nyo ito, guys. Happy birthday, Idol APPG. So, wishing you good health, more birthdays to come, and God bless you always. So, thank you sa solid na suporta na ibinibigay mo sa aking channel. So, thank you. And muli ay happy birthday. Enjoy the party. Ingat ka lagi, Idol. APPG Vlog, happy birthday. Have many more birthday to come at basta enjoy lang natin itong pagbablog. Nakakatuwa naman na dumadami yung ating mga kaibigan dito sa YT World, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So enjoy lang kasi yun naman ang pinakamahalagang element. Pinakamahalagang element yung nai-enjoy tayo dun sa ating ginagawa. Nasa passion natin ang sabi nga magpasaya ng ating mga kawaiti. So have many more birthday to come at alagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang kaban ng yaman. Yan, happy birthday APPG Vlog from Tactic Provider PH. Mega loud shout out! Dito na tayo ngayon guys sa Brass Tools. So, yung mga nanonood dito ngayon guys, kung hindi nyo napanood ang mga naunang video, pwede nyo panoorin guys. Nandyan lang yung link sa aking baba ng comment box. Yan. So, pasyalan nyo guys para sabay-sabay tayong matutunan ng Adobe Photoshop Master Tools para magamit natin sa ating pag-graphic designs kung mahilig kayo sa graphics designs. So, yung mga hindi pa nakapanood sa mga unang ibinahagi ko regarding sa basic mastery tools, pwede nyong balikan guys. Nandyan lang sa ating baba sa may taas ng comment box. Feel free to watch and share kung nagustuhan nyo itong pagbabahagi ko sa inyo about sa Adobe Photoshop Mastery Tools. So guys, sa natapos natin, ginawa natin nung una is tinanggal natin yung mga di ka nais na object dito sa ating background. So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo ulit yung mga trabaho ni brush tool, pencil tool, and yung color replacement tool and mixer brush tool ay hindi ko na ituturo ito guys. So ang brush tool, ganito lang yung gamit niya guys. So alam naman natin ang gamit ng brush tool kasi ginagamit din natin sa ating gadget like tablet, cellphone sa pag-edit ng ating My Day, di ba? So lalong-lalo na guys sa may messenger, kung may gusto tayong i-brush or takpan or pinpoint sa isang image. So kung ganito lang yan guys, brush tool, dito na rin yung settings niya sa taas. So, kung gusto mong i-adjust yung settings niya, yung size ng brush tool na ito, laruin mo lang ito guys bago mo iguhit. Yan. So, kulay pink. Yan. Yan. Ito. Yan. So, pwede ka nang magsulat dito. Ganun din yung same as yung pencil tool. Yan doon natin Yan. Okay. Yan.
same as yung pencil tools, ganun din guys yung trabaho nila, no? So, isang tip pa dito kung paano palitan yung kulay, no? Paano palitan yung kulay. So, nakikita nyo itong cursor ko guys. Nandito tayo sa left portion sa baba. So, kikita nyo ito. Itong dalawa na ito ay ang main color na ginagamit, no? So, ang nakaset ngayon is pink and yung pakusnaw na puti, no? So, pag click mo yung box na yan, pwede ka nang magpalit na color. Kung anong gusto mong kulay, yan. Okay? So, so, ito, yung dalawang color replacement tool and mixer brush tool, don't mind na ito guys kasi hindi ko ginagamit. Kung ano lang yung tinuro ko sa inyo, yun yung gamitin nyo. Pero pwede nyo i-explore ito guys, itong dalawa na ito. Next is, dun na tayo sa clone stamp tool. So, ang gagawin ni clone stamp tool, ito yung mag-clone. Siya ng part ng isang layer na gagayahin nyo, no? Ang gagayahin niya. Ang parte na yun, so, balik natin yung sample dyan. Andyan, no? Yan. Kinakopy niya, so, guys, no? Diba? So, example, maglagay tayo ng sample. So, hindi pwede ito, guys. Maglagay tayo o magbukas tayo ng panibagong new, no? Tapos, yan. Siyempre, yung width niya pa rin, 8.5, 11. Then, white background, create. Yan. So, may bago na tayong project. Canva. Yan. So, yung sinabi ko nga, pag nag-insert ng photo or image, place embedded. Then, hanapin natin yung pictures. Maghanap tayo ng pictures. Yan. For tutorials. Yung project. Yan. Hanapin natin. Nandito. So, maglagay tayo ng project. No? Yan. So, ito. Ito. Yung aking panganay na anak ang gagawin natin subject, no? So, pagandahin muna natin. Lagyan natin ng i-unlock muna natin yung background. Then, yun, ituturo ko sa inyo yung lagyan ko muna ng background. So, medyo white, may blue siya. So, lagyan ko siya ng sky blue, no? Then, sky blue, click, okay. Tapos, gradient tool. Punta tayo dito. Kulang yan. 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 Biyahin natin yung aking anak. Yung tinuro ko nung mga una sa inyo. Yung select and select the subject. Yan. So, nakuha niya na yung subject. Punta tayo sa cap, move tool, control copy, control V. So, nakuha ko na yung aking subject. Yan. Lagay ko na. So, ito guys, yan. So, yan yung aking anak. So, kung gusto natin paputihin yung anak ko, yun lang. Yan. Putin lang muna natin para maganda-ganda naman siya. Tignan. Yan. Para, yes, example lang to guys. Model. Ginawa ko ng model yung aking anak. So, ang gusto lang natin dito guys, na ituturo ko is itong stamp tool. So, just example, stamp tool, i-click mo ito, and tignan mo yung bilog, no? Ito, dagdagan natin ng botones, no? So, pag na-click ko yung stamp tool, guys, makikita kayo dito sa settings ng stamp tool nandito sa taas. So, ang kakalikutin natin dito, yung tamang bilog lang, no? Yan, i-kukan natin sa bilog, no? Yan, tignan natin yung pinakabilog niya. Yan. Yan. Okay. Okay na bilog. So, nakatapat yan. So,
So, press Alt. No? Press Alt. Yan. Click mo, tapos left click, then bitaw. Tapos, yan. Di ba? Bitawan mo. Then, click mo yung left click mouse mo, bitaw. Di ba? So, nadagdagan ng botones. Ganun lang guys, no? So, yan doon natin. Ulitin natin, no? Ito, dito, hardness. Hardness, 100% para makitang-kita. Kanina malabo, no? Nasa nandito lang. So, 100% natin yung hardness niya, guys. No? So, D. Yan. Yan, move tool. So, punta tayo dun sa stop tool. Yan, yan. Si coach. Yan. Yan, tapatan natin. Alt mo lang. Yan, i-alt mo. Tapos, click mo yung left click ng mouse. Then, bitawan mo silang parehas dalawa. Yan. And then, drag. And then, click mo yung left click ng mouse. Yan. So, nakuha? Isa pa. Yan. Ulit. Yan. Alt ko Press ko yung alt. And then, i-press ko din yung left click sa mouse. And then, sabayan ko silang dalawang bitawan. Yan. And then, push mo lang. Ihanap mo. Naka-open. Ito yung cursor ng mouse. And then, click mo. Left click. Okay. Yan. So, another. Tap. I-click mo ulit yung gusto mong kopyahin. I-clone. Sabay click yung left click mouse. Bitawan. Dalawa parehas. Yan. So, yan ang trabaho ni stamp tool, guys. Yan. Okay? Kuha? Okay? Nakuha? Itong ito guys, yung pattern tool, hindi na natin kailangan to. Never mind na lang ito. Pero sa inyo, kung gusto nyo explore nyo guys, no? So, next is, nandito na tayo sa my history brush tools. So, itong brush tools na to, pero hindi na natin i-discuss ito guys, no? Kasi hindi ko ginagamit ito guys. So, but on your own, pwede nyo i-explore itong history brush tool, art tool. Ito kasi yung mga history lang naman ito guys, na tools, no? So, next is the eraser tool. Yan. So, ito, kailangan natin ng eraser tool. So, alam niyo man yung eraser tool, kung gusto mong erase yung isang bagay sa isang object, yan ang kailangan, si eraser tool. Gamit na gamit ito, guys, ang eraser tool para sa image layer, no? Pag-click mo ang settings nito, no? Pag click mo yung eraser tool, makikita yung settings nito. Nandito na naman sa taas, no? Once na nag-click ka dito, guys, nakikita niyo din, nagpapalit din dito, no? Click ko. Yan, papalit din dito, no? Yung mga settings niya. So, nandito tayo sa eraser tool. Pag click mo yan, tanggal, then, nandito yung size na naman si eraser tool. May malaki, yan. Malaki, yan, malaki. Binog, no? Kita guys, no? Yan, no? 86, 100. Yan. Pag sinubra mo malaki, yan, ang laki. Parang mas malaki pa sa mata. Yan, guys. So, kayo bahala mag-adjust kung paano nyo i-delete. So, example. Yan, i-erase natin yung ilinagay ko na botones kasi grabe naman sobrang dami ng botones, di ba? Yan. So, i-erase natin, guys. So, ang hardness niya is, laruin nyo lang ito, guys, pero pag nag-erase kayo ng, halimbawa, ganito, erase natin yung, halimbawa, mukha. Tignan natin kung gaano yung katalim. Yan, di ba? Ang talim dito sa dulo niya, guys. Yan. Di ba? Ang talim. Pero ganyan yung mukha na ibalik natin, no? Yan, doon natin. So, dapat guys, pag nag-erase kayo, lalong-lalo na sa age, dapat laruin nyo lang ito ng 85% to 90%. Para pag delete nyo guys, example yan,
medyo yung age niya guys, may malabo, no? Hindi yung grabing sharp. Kasi pag nag-delete ka dito sa gilid guys, pag naka-sharp yan, ang pangit tignan. Pero pag mayroon siyang hardness, yan, balabuan natin, no? Kasi pag ginanyo mo, i-delete mo dito guys, tignan nyo yung talim niya. Pero doon natin, no? Yan, doon natin. Pag in-example ko kayo ng erase na yung hardness niya guys, pag ganyan lang para hindi lahat makuha. Tignan nyo, magkaiba, di ba? Di ba ang ganda yung pagkakan, hindi siya sharp na sharp pag dinelete mo, di ba? Sa gilid, yan, di ba? Ganun lang, larin nyo lang, no? For the purpose ng presentation, yan doon natin, no? So yan, example, pag erase natin yung botones na ilagay natin, erase natin. Erase. Alam naman natin ang gamit ng eraser, pero ako ilagay natin dito sa my board. Erase natin. Ganyan. Tanggalin natin. Tanggalin natin yung kalahati ng katawan. Erase. Yan. Diba? Yan ang trabaho ni eraser tool. Kung ano lang yung gusto mong iiwan, yun yung matitira. Diba? Huwag mong iiwan yung syota mo. May syota ka. Pero pag wala ka pang syota, di maghintay ka. Yan. Ganyan lang guys. Tapos next is yung magic eraser tool. Itong background eraser tool, pang background to, ito na lang yung mas maganda. Magic eraser tool. Ang trabaho ni magic eraser tool guys, kagaya ng mag-delete tayo, ito lang yung part na kwan. Example, si magic eraser tool. Ito lang, kung ano yung kulay na tatapatan mo guys, yun lang yung ma-erase. Halimbawa, yan. Diba? Erase ko ito. Yan. Ang kagandahan nito guys, halimbawa, ito example logo, no? Ando natin. Nasira na yung kagandahan ng aking naglabas tayo ng logo. Yung mga ginawa kong logo para makita-kita nyo. So, ilabas ko yung gawa kong logo. Example. Yan. So, ito guys, gusto lang natin i-delete itong kulay na ito. Ito lang yung mag-delete talaga ang trabaho ni Magic Eraser Tool. Yan. Example. Yan. Erase. Di ba? Di ba ang ganda? Erase mo lang yung mga ganyan niya, magiging transparent na siya, guys. Yan. Yan yung trabaho ni Magic Eraser Tool. Yan. Yan. Magmumukhang pan na ito, guys. Ang maganda dito, yung mga object lang na yung letter hindi gaano masyado. Pero ito, ganda, di ba? Kuhang-kuha, Yan yung example ng Magic Eraser Tool, no? Na-erase niya. Pag itong kulay na ito, buo na to. Yan. Ando natin. So, at least alam nyo kung ano yung pinagkaiba ni Magic Eraser Tool at saka kay Eraser Tool. Okay? Yan. So, okay na. Nakuha nyo guys. No? Yan. So, okay, next is the gradient. No? Sa gradient. Yan doon natin lahat para kita nyo. Undo. Yan. Yan. So, si gradient naman tayo guys, no? Si gradient is, yan. Si gradient tool, mayroon siyang kasamang subtool, si paint bucket tool, at saka si 3D drop tool. So, itong gradient tool guys is pang background lang talaga, no? Itanggalin natin, no? Ito, tignan nyo dito sa layer ko. Pitikin ko lang yung mata para pumikit, no? Wala yung layer 1. So, ang naiwan is yung background. So, ang ginawa ko kanina, kung nakita nyo, yan. So, ang gagawin ko guys, dahil malapit sa blue and white yung kaninang subject, kaya ginawa kong blue and white. Pero for the presentation, example, paano gamitin si gradient tool? Si gradient tool, ganito lang kasimpleng gamitin. Yan. Mamimili ka dito kasi marami tayong pagpipilian dito, no guys?
Yan, nandyan si blue, nandyan si basic, nandyan si purple. Si purple. Ganitong gusto natin na kulay. Example lang. Yan, i-click natin si background. Hindi siya nakatutok dun sa layer ng background. Yan, i-click natin. Gusto natin na ganyan na kulay. Iguguhit mo lang na ganyan yan. Si gradient tool. Yan. Yan ang trabaho ni gradient tool. Pangkulay. Yan. Gusto natin yung black. Yung black na may puti sa gitna. Para magmukhang American black. Yan. Wala si black. Basic. Pwede naman. Ito. Ganito. Ganyan ang kulay. Yan. Pink. Pero palitan natin si black ang gusto ko ngayon. Di ba? Kulit naman itong Photoshop na ito. Si black. Yan. Basic. Yan. Si black. Yan. Yan. Gusto natin palakihin. Yan. Para parang gumagraduate ang kulay ng dating. Yan. Ganyan lang guys ang pagkulay. Tapos kung palitan mo ganyan, okay. Kung gusto mo ganyan, yan. Okay, di ba? Yan mga yan. Di ba? Kayo na bahala magtimpla dyan guys. Parang nagtimpla ka lang ng kape. Okay? The rest, yung itong dalawa na ito, hindi na natin pan. Pero example itong paint, ganyan mo lang, yan. Paint. Bakit ganyan yung kulay na sa APPG? Kasi guys, kung mapapansin nyo, itong primary color natin na dalawa, nandito. So, yun yung ilalagay niya na kulay. Pero pag sa gradient, itong ginamit natin, pag ginanito mo, yun yung gagayahin niya sa taas, pero mag-iiwan pa rin ng lamat doon sa kulay sa baba. Diba? Galing? So, ibalik natin yung picture ng anak ko kung bagay. Bagay pa rin kasi maganda yung anak ko nga eh. Diba? Okay. Intindihan nyo guys, yun lang ang trabaho ni gradient tool. So, dito naman tayo sa blur tool and sharpening tool and smudge tool. Yan. Ito lahat natin, no? Balik natin sa original. Yan. Balik natin sa original. So, yung anak ko, yan. Yan doon natin, yung batunes, no? Yan, nakabalik na, no? Naka-undo na guys. Nandito na tayo sa blur, sa sharpen tool, sa smudge tool. Yan. So, itong sharpening tool guys, trabaho ni blur is pinapa-blur niya yung sa image or gusto mong i-blur yung part ng dito sa space ng image para ang magpapakita talaga na latak is yung subject. Kaya ito guys, example itong mukha, no, i-adjust natin yung settings niya. So, gusto lang mong i-blur yung kaliwang mata, no? Yan. Example, guys. Yan. So, itong trabaho ni blur, guys, itong blur, no? Dito siya. Kayo nang bahalang mag-adjust ng settings niya, no? Dito tayo, no? Yan. Setting, size. Nandito lahat ng pagpipila mo. Normal, light, hue. Yan. Kayo nang mag-explore niyan. Isasabihin ko lang kung anong gamit ni blur. Si blur, more on photo enhancing, no? So, hardness, yan. Lagay natin dyan. Example, itong mata niyang kanan. Yan. Blur natin. Yan. Diba? Kikita nyo guys, nag-blur. Blur na blur. Blur na blur. Yan. Hardness pa natin guys. 100%. Yan. Yan. Diba? So, napansin nyo guys, blur na. I-normal natin. Yan. Normal. Yan. Diba? Kikita nyo? Yan o, blur na. Yan, di na makikita yung nanonood. So, next is yung sharpen. Okay, sharpen naman. Dito naman tayo sa kanang mata. Yan. So, ulitan natin yung bilog. 100% yung sharpen niya, no? Dito, sharpen. Yan, o, makikita nyo? Yan, sharpen. Sharp. Yan. Diba? Ang ganda. Ang galing, no? Galing ni Adobe Photoshop. Yung smudge tools, guys, parehas lang yan. Kindly explore na lang this tool, no? Yung itong smudge tool, no? Okay? So, natapos
natapos na natin si blur tool and sharpen tool. Next is yung dodge tool. Okay? Dito si dodge tool. More on photo enhancing na naman yan. So, di na ako nagagamit nito guys, no? Although gamit na gamit ito, pero ang gamit ko ay dito naman siya sa adjustment, dito sa baba. To, no? Pero mapapadala natin yan guys sa mga other videos ko na i-upload. So, at tabayanan nyo yan, no? And, kaya don't mind na muna dito guys dahil mas mabilis itong gamit nito, no? Next is the pen tool and other sub-tool ng pen tool. Pero anyway guys, hindi ko na ginagamit itong pen tool kasi may kanya-kanya tayong diskarte kung paano paggamit ng selecting, no, pen tool. Kasi ito, yan, ganyan lang pag-select. Yan. Pero hindi ko na ginagamit ito guys. Depende, may kanya-kanya tayo kasi mga way kung paano natin gamitin yung mga tools. No? So, why not ito na lang yung gagamitin natin? Subject, no? Para mas madali. Kasi pag ganito, medyo yung edge niya guys, nakikita nyo, parang sharp na sharp. Pero yung itong subject, mas madaling kuhanin. So, yun lang guys. Hindi ko na ginagamit ito guys. Pero sa inyo, pwede nyo i-explore ito. Nandito na tayo ngayon sa may text tool. So, ang text tool guys, ito yung nakakagawa ka ng text. Yan. Yun, yan. Example. Yan. Horizontal. Yan. Text tool. So, pag vertical, may example din dyan. Yung vertical, no? So, ito, paggawa ka ng text sa iyong project. So, take note lang guys, no? Pag graphic designer ka, aware tayo sa mga font na ginagamit natin. Hindi porket maganda ang design, no? Na font, yan na yung ilalagay natin kahit wala na sa concept. Kaya ang mas maganda, make it simple or readable. Dapat alam mo saan mo ilalagay yung choice or color niya. Example, light yung background, no? Light yung background mo. Tapos light na font ang ilagay mo, di na siya compatible guys, hindi na siya mabasa. Kaya pag nagagawa ka ng project, dapat yung goal mo or yung pinakatas mo, yun yung gawin mo. Example, cloth yung promotion mo, dapat yung mabasa, yung cloth, yung damit, mga damit yung promotion mo, promote mo, gawin mo yung mababasa, yung readable ng mga customers, no? Make it simple design, na di naman kaya kung gumagawa kayo, hindi yung masyadong gamihan ng mga arte. Make it simple pag graphic design, no? So, yan, ito, gaya nito, text. So, ano yung nababagay dito na text? So, sabi lang muna natin, no? Yan, so kahit dito na lang guys, no? Text, sample, text, yan. Lagay tayo. Dito yung settings niya, no? Lakihan natin ng 24 para makita-kita naman natin, no? Click natin. Undo. Yan. Text. Yan. 24. Yan. Type natin Photoshop. Pink na, no? Pink na yung yan na kulay. Photoshop. Ayusin natin. Photoshop. Yan. So, yan. Yan, ganyan guys, no? Photoshop tutorials, no? So, ilagay natin, lagyan natin siguro ng kakulay ng damit niya. Lagay natin dito. Yan, kulay blue. Yan. Okay? Or para mas maganda yung concept mo, ang gagawin mo, i-click mo ito guys, no? Tapos i-click mo ito, no? Pipili ka dito, banda, no? Ito yung clinic ko, Okay, malito. Eyedrop tool, pili tayo ng kulay. So, nandun yung kulay, no? Nandun yung kulay. So, gagawin natin, click natin yung text. Text na to. Yan, mamimili tayo ng kulay. So, itong, magpipick tayo dito ng kulay, kakulay niya, no? Pero masyadong, calc natin, no? Yan. Pili tayo ng kakulay nito para
hindi siya masyadong ano. Ito, double click lang natin, click natin yan. So i-click natin to, mamimili na siya ng kulay, kung anong kulay ilalagay nyo, no? Yan. Ito napapansin nyo dito sa settings, dito sa taas guys, sa right side yan. Yan. Ito yung kulay na gusto kong ilagay sa text para gagayahin niya. Yan. Okay. Yan. Click natin para ma-sure. Yan. Yan. So, yan. Yun yung kulay na nakalagay na guys, no? So, ganun lang yung ganyan lang ang paglagay ng kulay guys, no? Yan. Photoshop tutorials. So, yan guys ang nagagawa ng text. Ito naman, path selection tool. Yan. Ito naman yung path selection tool and direct selection tool guys. Hindi ko na ginagamit to guys, no? Never mind na lang, pero sinasabi ko nga, more on shape lang naman ito. Yan, ganyan lang ginagawa niyan. So, explore nyo na lang guys, no? So, next is our final tool to this tutorial is the shape tool, no? Ito, shape tool. Nandito, ang dami niyang rectangular tool, ellipse tool, triangle tool, no? So, kagaya ng any shape, gusto mo, yan, maglagay tayo ng shape, yan. So, lagay natin dito, yan, shape. So, lagay natin kasi lalagay lang natin sa background, lagay natin sa likod, yan, shape. So, paano tanggalin yung ganito niya guys, no? Nakikita nyo yung sa edge niya, yung stroke, no? Kung tanggalin nyo, ayaw yung kanyang stroke niyan. Ito, dito lang yan guys, makikita, no? So, ito yung, dito kayo magpunta. No? Nandito, oh, ano yung kulay niya, ano yung stroke niya, itim, tanggalin mo, none. Oh, di ba? Ibalik natin. Balik natin yung stroke para makita nyo. Di ba, none? Pero pag lagyan mo ng stroke, yan, no? Palit-palitan nyo lang yan. Explore nyo to guys, no? Yan, non-stroke. So, pag ibalik mo, yan, nandyan siya, oh guys, no? Tanggalin natin. Yan, shape lang. Ito yung kulay. Yan. So, nandyan, nandito yung mga kulay, no? Pick ka, yan, palit-palitan mo lang. Yan. Ha? No? Yung stroke. So, ito yung kulay, pwede mo rin palit-palitan. Ganyan. Yan. No? So, kung gusto mong iparehas pa rin dun sa may subject mo, i-click mo lang to guys. Dito ka lang mag-click ng kulay, no? Mag-click mo yung kulay ng damit kung anong gusto mong ilalagay na kulay, no? Pare-parehas dito. Yung malapit dito, no? So, ganyan yung trabaho ng shape, no? So, yung shape, pwede mong mababago yan dito, no? Yung sinabi ko nga, dito, palit-palitan mo lang. Yan. Mas malaki, bilog. Yan. Dito yung mga design niya, no? Yan, explore nyo to guys, no? So, makakagawa ka na dito ng mga gusto mong ilalagay, no? Palagay natin. Transform. Sinasabi ko nga, control T. Yan. So, yan. Diba? Shape. Another shape. Another shape, guys, para, yan. For example, another shape. Rectangular shape. Yan. Lagay natin dito sa baba. Ano yung ilalagay natin na kulay? Ang kulay. Kulay niya. Kulay. So, diinan natin yung kulay, guys. So, palitan natin. Kulay ng ganyan. Ang ganun yung kulay, oh. No? Pick. Ayan natin. Ganyan kulay or mas blue, violet. Kulay natin. Shape. Yan, ganyan lang yung gawa ng shape guys, no? Shape.
gusto mong palitan ng kulay, dito. Ito, nababago din dito. Dito guys, oh. Yan. Yan. Kung gusto mong palitan ng violet, blue, yan, no? Dito kayo. Balik mo yung shape niya para hindi makita yung stroke niya. Dito kayo, no? Yan yung mga shape. Yan. So, palitan natin yung kulay niya. Si rectangular. Gawin natin blue. Yan, blue. Rectangular sa taas. Double click. Shape. Kulay ng shape. Yan. Diba? Kung gusto mong ganyan. So, yan. So, yan. So, double click nyo lang pag nagkukulay kayo, guys. Yan. Yan. Diba? Pagawa na tayo. So, so, nakagawa na tayo ng shape na dalawa. So, yan. So, hand tool. Itong next is, yung mga hand tool guys, alam nyo na magamit yung hand tool. Pag ginamit mo ito, ganun-ganun mo lang yung subject. No? Space bar. Halimbawa ito. Yan. Hand tool. Yung, lakihan natin. Ganyan lang yung hand tool, no? Yan. Hand tool. Alt, yung zoom in, zoom out, yan, alt, tapos yung scroll mo yung mouse mo, yan. Ito lang ginagamit ko. So, kailangan natin yung mga shortcut keys, no? Shortcut more on Photoshop. So, yan guys. So, hand tool. So, ito na, nagawa na. Gawa mo na lahat. Ito na kahit hindi mo pa na-enhance yung pictures guys, na i-click, ito na, yung by just spacing. So, yan, hand tool. Ganyan, i-zoom out ko lang tapos yung kung ano yung gusto mong tignan na sa object, yan mo. Ito yung gamit ng hand tool. So, yan. Okay, nakuha nyo guys. Salamat dahil marami kayong natutunan ngayon magmula dito sa may stamp tool hanggang sa dulo. Itong zoom in, zoom out na lang. Ganyan, oh. Alt. Press mo yung alt and then scroll yung nasa mouse, sa center ng mouse. So, yan. So, guys, ngayon, wala pa tayong ginagawa lahat dito pero makagagawa na tayo ng design dito sa mga tools lang itong gagamitin natin. Kagaya yan. So, gagawa tayo ng designs nito dahil nag-aaral siya. Ito, magandang design. Lalagyan natin na yan. Photoshop tutorial. So, yan na. Gagawin natin. Pagandahin lang natin, no? Pwesto lang natin ng maayos. So, yan. So, yung anak ko, yan. So, just sample, yan. So, nakagawa tayo kanina ng design. Kung sabi ni APPG, kung malaki ito, pwede mong i-control T and then adjust the shape. Yan. So, bilog siya or papalitan natin siya ng delete natin to. So, delete natin lahat, no? Back to zero lahat tayo. Delete natin yung shape na yan. Gagawa tayo ng pinaka-design yan. Yan. Delete lahat natin. Back to zero tayo para makita nyo, no? So, yan. So, ito, IPPG, makakagawa ka na ba ng design dyan sa ganyan? Yes, makakagawa na tayo. Yan. So, gagawa tayo, guys, no? Yan. So, ito na yung design ko, no? Anak ko, ang gagawin nating sample design. So, dito lang muna ako sa menu magagawa. So, gawa tayo ng shape guys, oval, oblong. So, ganyan. Mag-shape tayo guys. Lagay natin dyan. So, gawin natin dun sa baba. Ibaba natin tong layer na to. Lock natin to guys, no? Yan. 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 So, nandyan. Oh. Sabi ni APPG kanina guys,
Kung ayaw mong lagyan ng stroke, tanggalin mo lang para magmukhang maganda yung bilog. Then, kung balitan mo ng kulay para mas maganda ang kulay niya, gagayahin mo tong kulay na ito para parehas yung kulay. Dito, yan, palitan mo lang yung kulay. Yan, ganyan siya. Yan yung ilalagay mo. Yan. O ganyan. No? Kapili ka na ng kulay na ganyan. Kung gusto mo pang lakihan yung kulay niya, yung shape niya, lakihan natin. Yan. So, ganyan. So, next is, ano pa? Lagay natin. Gawa tayo ng text. Kasi na, text. Lagay natin yung text. Text. Yan. Yan. Sulat tayo ng text. Text. Yan. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Yan. Yan. So, medyo malabo yung text. Hanap tayo ng medyo makintab-kintab na text para magmumukhang makikitang-kita. Ganun pa rin yung gagawin natin. Kunin natin yung picker or yung kulay. Yan. Lagay natin yung kulay. Anong gagawin natin na kulay? Yan. Yan. Select lang si kulay. Yan. Ano yung kulay ng damit? Yan. Ulitin lang natin, no? Ano yung kulay ng damit, guys? Para maganda siya. Yan. Picker. Click mo dito muna. And then dito ka. Piliin mo yung kulay ng damit. Yan. Yan. Ganun yung kulay ng damit kasi. Kaya yan. So, yan. Okay? Yan. Lagay natin. Yan. Dahil text siya, i-adjust natin. Yan. Kasi magkakulay na sila, no? So, lagay lang natin dito. Ayan. Lakihan natin. Ang sabi ko, pag gusto mong malakayan yung text, Control 3 para ma-transform mo siya, no? Yan. Bahala ka maghanap ng kung saan mo ilalagay yung yung text. Basta kitang-kita. Sulitan natin siya, yung lagay natin dito. Or depende sa iyo kung paano mo gagawin, no? Yan. So medyo kuntihan natin ng upan. Hindi na tayo gumagamit ng upan, no? Hindi muna tayo gagamit ng opacity, no? Dito lang sa menu, no? Yan. Kitan natin siya. Lagay natin sa default. Yan. Yan. Control T. Adobe Photoshop. Yan. So, ano pa yung magandang design para maganda pa? Gawa ulit tayo ng another shape. So, pwede natin ilagay dito yung rectangular shape. Yan. Baguhin lang din natin ng kulay niya. Maggawa tayo ng panibagong kulay. Kulay ng shape. Pili tayo ng kulay. Or palakihan natin. Cancel muna. Lakihan muna natin. Para makukuha din yung kulay na iba. Yung picker. Yung kulay na ganun. Yan. Doon. Okay? Yan ang ilalagay natin. Yan. Pupulayan natin. Okay. Yan. So, yan. So, anong gagawin natin? Transform natin ito para mas maganda-ganda. Yan. Tapos, ano pa yung tinuro ko kanina? Nung mga nakarang turo ko, transform, Control T, right click dito sa may loob ng box, i-wrap natin para maganda-gandang tignan. Okay. Yan. Yan. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin na design yung nyo. Yan. Yan. So, sa akin, ito din. Yan. Napakita ko lang yung design ng Photoshop. Yan. Sa menu pa lang, nakakagawa na tayo. So, kung pangit tignan yung may guhit na ganyan, so, lagyan natin, tanggalin natin yung shape. Yung shape nito na move tool, lagay natin dyan. Tignan natin yung shape. Double click natin. Shape.
dito. May stroke siya. Doon natin. Yan. Buhay yung... Yan, palitan natin yung... Tanggalin natin to guys. Yan. Palitan natin ng kulay. Yan. Kulayan natin. Yan. Tapos, Control T, transform. Yan. 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 Then, wrap natin. Yan guys. Yan. Kung gusto natin din dagdagan yung text, Adobe Photoshop. Yan. Kung gusto mo pang idagdagan yung text, yung tinuro ko na alt, kung paano magkopya. Yan. Paano ka lang mag-align. Unahin natin, taas natin si text, yan. Yan. Yan, Adobe Photoshop, okay. So, yan yung power ng Adobe Photoshop, no? Ganda. Yan. So, sinong gumawa? Siyempre, lagyan natin. Sa atin, paano nyo gagawin sa inyo, guys? Edit mo. Palitan natin ng signature ko. APPG Vlog. APP Yan. So, yan. Saan natin nilagay maganda? Lagay natin sa taas yung text ko na yan. Tapos, siyempre, lagyan din natin ng combination. Kulay. Yan. Okay. Natin yung text. Pick tayo ng kulay ng damit niyan. APP na. Papian natin. Yan. Other yan. Maglagay pa ito yan. Baba natin ito. Taas natin. Hitan natin. 30. Hitan pa natin.
Diba? Ganda? Lakihan pa natin yung tutorial para yan. Yung lakihan natin. Alay natin. Yan. Dapat marunong din tayo mag-alay natin. Yan. Okay? Yan. Okay? Okay? Yan. Pwede din natin lagyan ng yung space. Pwede natin dito. Control T. Yan. Lagay lang natin sa pinaka-background. Baba natin. Baba natin ito. Pinaka-baba. Yan. Tapos, yung bid natin. Yan. Okay? Yan guys, yung the power. Yan. Save natin guys. Yan. Photoshop. JPEG. Yan. Lagay natin sa output ko. Then pictures. Ayan. My princess. Uniform. Yan. So, JPEG. Yan. Okay. So, okay natin. So, tignan natin yung result. Ay. Output. Hanapin natin yung result pictures. Yung ginawa nating design. Yan. Okay? Yan. Ito na yung result guys. Di ba? Simple. Napakasimple guys na tutorials. Okay? Bye-bye.